Alam mo yung feeling na adult ka na. May trabaho ka na, may bills ka na, may responsibilidad ka na. Tapos, bigla bang marirealize, kaya pala ganito ako. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil kulang ka, kundi dahil sa mga nakasanayan mo habang lumalaki ka. Akala mo, normal lang. What is up mga wonders? It's your boy Ian and welcome back to another episode. Oh my god, it's been a while, I know. Also, gusto ko lang linawin agad, this video is not about blaming our parents. Hindi rin ito about pagiging ungrateful. This is about awareness. About looking back now that we're adults and finally understanding where some of our habits, fears, and patterns came from. At tahimik na sinasabi sa sarili natin, hanggang dito na lang. Let's go! Growing up, ang definition ng pagiging strong ay simple lang. Huwag kang umiyak, huwag kang magreklamo, kaya mo na yan. So, we learned to stay quiet. Ngayong adults na tayo, napapansin natin, hirap tayong mag-open up, hirap humingi ng tulong, hirap magsabi na napapagod na tayo. Hindi dahil ayaw natin, hindi lang talaga natin natutunan paano. Ngayon natin nare-realize na hindi pala weakness ang emotions. Hindi pala dapat ikahiya ang pagiging honest mo sa nararamdaman mo. And that's one cycle we're slowly choosing to break. Si ganito, ganyan na. Bakit siya? Kaya niya. Dapat ganito ka rin. Hindi natin masyadong pinansin noon. Pero as adults, ramdam na ramdam natin ang epekto. Marami sa atin ngayon, laging nagda-doubt sa sarili. Laging feeling behind, laging may pressure kahit wala namang deadline. Because we grew up measuring our worth based on other people. Ngayon, unti-unti na nating natutunan, hindi pala pare-pareho ang timeline ng buhay. Hindi karera ang success. At okay lang kung mabagal basta umaandar. Mabigat to. Lumaki tayo na ang love minsan may kasamang paalala ng sakripisyo. Noon, akala natin normal lang. Pero ngayong adults na tayo, napapatanong tayo, bakit parang may bigat? Bakit parang may utang? We are grateful, pero nakakapagod din yung pagmamahal na parang may kondisyon. Ngayon, mas gusto natin yung klase ng love na walang kontrol, walang guilt, walang panunumbat. Love na nagbibigay ng lakas, hindi ng bigat. As kids, hindi natin alam na pwede pala tayo mag-set ng boundaries. As adults, tinatry pa lang natin matutunan. Minsan nahihirapan pa rin tayong magsabi ng hindi muna, hindi ako okay, hanggang dito lang. At minsan, guilty pa tayo after. Pero unti-unti nating naintindihan, ang boundaries ay hindi kawalan ng respeto. Hindi rin ibig sabihin na hindi mo mahal ang pamilya mo. Ibig sabihin lang, mahal mo rin ang sarili mo. May mga bahay na buo sa labas, pero sa loob, mabigat. Sigawan na parang normal, tahimik na puno ng tensyon, cold war na walang usapan. As adults, dala pa rin natin yun. Kaya minsan, kahit tahimik na ang paligid, parang may kaba pa rin sa dibdib. Ngayon natin naintindihan, mas mahalaga ang peace kaysa sa image. Mas pipiliin na natin ang tahimik at ligtas kaysa sa buo pero masakit. Nung nagkatrabaho ka na, parang automatic, ikaw na. Hindi tinanong, inasa na lang. Marami sa atin ang natutong maging strong dahil wala namang choice. Pero ngayon, natuto na rin tayong sabihin na hindi selfish ang magpahinga. Hindi kasalanan ang unahin ang sarili. Hindi ka masamang anak dahil gusto mo ring mabuhay para sa sarili mo. May mga salitang sinabi sa atin noon
na hanggang ngayon, narinig pa rin natin sa utak natin. Kaya as adults, may inner critic tayo, may takot tayo magkamali, may boses sa loob na hindi naman talaga atin. Ngayon, tinatry nating palitan yon. Hindi biglaan, hindi perfect, pero mas pinipili na natin ang mas mahinahong salita para sa sarili natin at para sa iba. Ginawa ng mga magulang natin ang kaya nila, based sa alam nila, based sa kinalakihan nila. Pero dahil mas aware na tayo ngayon, may choice na rin tayo. Hindi lahat ng nakasanayan kailangan ipasa. Hindi lahat ng pain kailangan maulit. Minsan, sapat na yung desisyong tahimik. Dito na lang matatapos. Kung medyo tinamaan ka ng video na to, hindi ka nag-iisa. Share mo to sa taong alam mong nasa parehong journey. Yung nag-unlearn, nag-heal, at nag-grow. Don't forget to comment, like, share, and subscribe mga ka-wonders, and see you in the next one. Bye-bye!